Ang mga motoristang ito ay dumadaan sa kahabaan ng tulay Binayoyo na pinalilibutan ng mga talahiban na ito'y matatagpuan sa Barangay Kalawis mula sa Antipolo City sa Rizal. Ang tulay na ito ay tahimik at kinatatakutan ng mga residente doon at ayon sa mga kwento-kwento ng mga nakatira doon, ito daw ay pinangyayarihan ng mga krimen at doon daw tinatapon ng mga bangkay mula pa sa iba't ibang panig ng lugar at karatig probinsya dahil ang lugar na ito ay tago, liblib na lugar at sobrang dilim pagkagat ng dilim. Ang isang tricycle driver na nagngangalang si Christian Del Castillo ang nakasaksi ng makapanindig balahibong eksena noong gabing yon dahil siya mismo ang uploader na nag-viral na video na kung saan ay meron siyang namataan na isang white lady di umano na nakaangkas sa isang motorcycle rider. At ayon pa nga sa kanyang istorya, papunta daw siya sa kanyang girlfriend noong gabing yon. Kinunan niya raw agad ito ng video. Baka daw kasi nababagalan sa kanya yung motor. Kaya ito ay nag-overtake. Nung tinignan niya ito sa side mirror ay wala itong angkas. Ngunit nung ito'y napunta na sa kanyang harapan, meron na siyang namataan na isang babaeng nakaangkas sa likod ng rider. At ayon pa nga kay Christian, parang nakaharap daw ito sa kanya. Walang kamay na nakikita, nagtayuan na raw ang kanyang mga balahibo at wala rin daw siyang nakikitang paa, pawang mahabang buhok na nakatalikod at parang nakatingin ito sa kanya at mahabang dress na kulay puti ang suot nito. Kaya dito na naisipan ni Christian na kuhanan niya ito ng video. Baka daw kasi namamalikmata siya para magkaroon siya ng ebidensya na pawang totoo ang kanyang nasaksihan. At dagdag pa niya, hindi naman daw makakapagsinungaling ang video. Pinutol na niya yung pagkuha ng video baka daw kasi ito pumunta sa kanya at lalo siyang matakot. Samantala, bago makarating sa ikalawang tulay, huminto ang rider. Tinanong niya ito kung meron daw itong nakasakay sa kanyang likuran. Ang sabi naman ng rider ay wala daw itong angkas at pawang meron daw mabigat sa kanyang bandang likuran. Kaya chinek niya raw yung kanyang motor, baka merong diferensya. Ngunit wala naman. Ito ang mga isinalaysay ni Christian. Samantala, ayon sa mga ilan sa mga residente doon na dumadaan sa may tulay na Binayoyo, ay meron din silang mga experience o karanasan mula sa lugar. At makikilala natin dito si Reynaldo Zonyo, isa ring motorista mula sa bayan. At ayon sa kanya ay 4 na dekada na siyang nakatira dito. May nakita daw siyang babae na nakaputi. Pinaandar niya daw yung motor nung gabing yun at nakita niya yung isang babae sa may intersection. Nakaupo ito, nakayoko, mahaba ang buhok, nakaputi siya, mahaba hanggang sa may paa. At makikilala rin natin si Benj Asyong. Nakaranas din nung minsan ay nasiraan siya ng motor sa may kalagitnaan ng tulay. Gabi yun at meron siyang hawak ng flashlight. Nang inilawan niya ito, ay nagpakita sa kanya ang isang white lady, kaya siya biglang natakot. Nang inilawan niya ulit ng flashlight ay bigla itong nawala, at bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Hinanap niya ito ngunit hindi niya na ito nakita pa. At ito ang mga isinalaysay ni na Benj at ng isa pang motorista na si Reynaldo na pawang mga nakasaksi din sa isang white lady mula sa may tulay. Samantala, nagkaroon ito ng mga iba't ibang bersyon ng mga istorya ng mga residente doon. Ang sinasabi ng iba ay meron daw kasing ginahasang babae, kamakailan lamang at doon itinapon ng katawan sa may tulay. Samantala, nagkaroon ng mga bashers itong si Christian at kung ano-ano mga sinasabi nila. Ang sabi ng iba, nice content. Lakas ng tama mo, matulog ka na. Scripted yan, ayos. Ngunit pinabulaan ito ni Christian. Totoo daw na kinunan niya yun ng video at totoo ang kanyang mga nasaksihan. Nasa sa inyo na daw yun kung maniniwala kayo o hindi. Samantala, pina-check up ng Team Jessica mula sa isang kilalang direktor na si Chino Corpus ang video. At ayon sa kanya, mukhang hindi naman daw siya edited dahil yung quality ng video ay medyo mababa. Very grainy pa nga kasi nga masyadong madilim yung lugar. At dagdag pa niya, tingin daw niya ay parang tao lang siya
na umangkas sa motor. Parang paa yung nasa ilalim eh. Ngunit pinabulaan ito ni Christian ang sabi niya. Sabi ko pa nga sa rider kung may nakasakay sa kanya sa likod. Ngunit ang sabi nga ng rider ay wala itong sakay. At sabi naman po niya, kung aangkas ang isang tao at mahaba ang damit nito ay sasayad yun sa may gulong at kakainin yun ng kadena. Kaya po ako tumatawa sa video kasi baka hindi po totoo yung nakikita ko. Kaya po tingin ko po white lady po talaga siya. Kaya kinunan ko siya ng video. Para matapos na ang usap-usapang ito ay sinamahan ng Team Jessica ang isang kilalang paranormal expert, walang iba kung hindi si Ed Calwag, upang matapos na ang problemang ito. Sinuri niya ang tulay para mapag-alaman din niya kung ano ang resulta kung bakit mayroong nagpapakitang white lady dito. Sinamahan niya si Christian upang ikwento o isalaysay ang mga nangyari. At heto na mga kapuso, malalaman na natin ang buong detalye, ang resulta ng investigasyon ni Ed Caluwag. Sinuri nila ang mga talahiban, meron silang naririnig na mga boses at meron siyang nakikitang isang babae na nakatingin sa kanya sa may bandang gilid. Masama ang titig nito at sobrang lakas ng enerhiya. Meron din naririnig si Christian sa may tabi niya na pawang may umiiyak. Itong sinasabi niya sa video, meron daw siyang naririnig na umiiyak na isang babae at humihingi ng tulong. Kaya naman ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagsusuri mula sa may talahiban. At kinausap ito ni Ed, sabi niya gusto kitang makilala. Ano ang pangalan mo? Kaya naman ay matapos silang suriin ng talahiban ay dumako na sila sa may bandang tulay. At dito sila nakakita na para bang merong nagmamasid sa kanila. Malakas ang kanilang pakiramdam na meron talagang nakabantay sa kanila sa buong paligid. At meron naamoy si Ed Caluwag na pawang malansa. Sobrang baho daw nito. Kaya naman ay nagsagawa ng isang ritual itong si Ed Caluwag kasama si Christian. Sabi niya basta huwag kang bibitiw sa akin. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ayan, 'di ba? Para bang nag-ano sila no, nag-astral itong si Christian o para bang napunta siya sa isang lugar. Meron kasi siyang nakikita dito habang nakapikit yung mga mata niya. Meron siyang nakikitang isang bahay daw na walang pintuan, walang bubong. Ngayon meron doon isang babae na humihingi ng tulong. Sumusuko na to si Christian no, gusto niya nang bumalik sa normal kasi nga umiiyak siya. Ayaw niya, natatakot siya, sabi niya ayoko dito, sabi naman ni Ed Caluwag, huwag kang bibitaw, okay bumalik na tayo, tama na yan. Kasi sobrang lakas na ng enerhiya, sobrang bigat na ng nararamdaman ni Christian. Hanggang sa ano na nga, naging normal na nga, nakabalik na nga sa katawan niya, di ba? Nagka ano na siya, naimulat niya na yung mga mata niya, bigla siyang napaluha eh. Tapos hinang-hina siya, tapos nakaramdam na siya ng sobrang pagkahilo. No, dahil nga ano, yung palang nararamdaman niya, nalulunod pala siya. Yun, kaya ano, kaya siya biglang napaduwal hanggang sa napasukan ng anong tuluyan. Binigyan siya ng tubig at inalayan siya ng ilan sa mga staff ng Team Jessica. Pinagpahinga muna ni Ed itong si Christian bago pinagpatuloy ang paranormal investigation. Ayan no, pinaamoy siya ng ano, ng parang white flower ito, 'di ba, para mawala yung hilo niya. Tapos noon, nagsagawa sila ng panalangin ng dasal. Ayon naman sa purok coordinator na si Jerry Marcelino, meron daw talagang krimen na nagaganap sa lugar na yan. At ang nakakatakot pa nito, dyan daw tinatapon yung mga bangkay na nanggagaling pa sa mga karatig probinsya. Dahil nga yung lugar na yan, yung tulay na yan ay napakaliblib at napakadilim. Ngunit tumutugma no, yung isang investigasyon na ibinalita sa 24 Oras Weekend noong taong 2019 na meron ngang isang 16 years old na dalagita, grade 10 student na merong hiwa sa mukha ang pinaniniwala ang ginahasa at itinapon nga sa may talahiban no, malapit sa may tulay. Ito yung sinasabi ng barangay chairman na si Alan Abonyo na pinaniniwalaan na yung isang dalagita ay nirape nga ito no, bago pinatay at dyan nga tinapon. Kaya tumutugma talaga yung investigasyon, yung istoryang ito noong 2019 sa ibinalita noon sa 24 Oras noong year 2019. Samantalang itong si Ed Caluwag nagsagawa ng isang ritual at panalangin no, kumuha siya ng tubig sa may ilog at inilagay doon sa may pity bottle no, at
dinasalan, sinindihan ng kandila at ibinuhos ito sa may ilog. Kine-cleanse niya yung buong paligid ng ilog para nga naman na magkaroon na ng katahimikan yung mga kaluluwa na hindi matahimik. Ito lang yung sinasabi ni Ed Caluwag, no, sa mga residente doon, pati na rin sa mga netizens, na kapag nakakita ng mga ganitong uri ng elemento, lagpasan. Wag lamang daw silang pansinin kasi malakas lamang ang energy na dinadala nito, 'di ba? Yung presensya nila nandoon pero wala naman daw yung gagawin sa atin. Kaya daanan na lang daw natin, wag na lamang daw natin itong pansinin. Yan lamang ang ilan sa mga paalala na ibinigay sa atin ni Ed Caluwag. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso. God bless us all.